Good morning guys! Tutor ko kayo ngayon sa kaguluhan ng bahay namin. Yan, dito. Ganyan kagulo ngayon yung bahay kasi magpapapest control kami ngayon. Dahil alam nyo nga, diba, nagkaanay dito sa bahay. And after that, parang may baiting system din silang gagawin sa baba. So sa ngayon, yung buong building, kailangan nilang sprayan din lahat dito, yung mga buong bahay, lahat ng bahay. So, ito ngayon yung kaguluhan dito sa gitna. So, lahat ng mga kailangang sprayan na cabinet, yung mga may wood, pinalalabas namin yung mga gamit. So, nandito lahat siya ngayon sa gitnang to. So, yung mga gamit sa loob ng cabinet na to, ayan, pinagkatanggal namin yung mga nasa bottom shelf. And dito rin, ito yung mga laman ng pantry sa bottom. Tinanggal din namin yung mga yon para ma-sprayan din yung ilalim. Kasi di pa yung paligid nga ng bahay namin, may wood na sa flooring. Noon pa kasi talaga yon nakalagay na yon kaya wala kayong magagawa doon. And ito pa yung itsura sa dining table. So, kagabi talaga, kung saan lang namin malalagay lahat ng gamit, tinry naman namin na ayusin. Pero, yan talaga yung mga pagpapatungan na namin. Plus, this one naman, sa kitchen island. Sobrang gulo, diba? Paglabas ko kanina, sobrang nakaka-stress yung itsura ng bahay namin. And ito yung mga mat sa gym ni Daddy. Ayan yung itsura from view dito sa kabilang side, sa gym side. Ayan yung itsura ng kaguluhan dito sa bahay. Tapos, lahat pa ng mga furnitures, imumove pa yan sa gitna para mas sprayan din yung mga paligid-paligid. Plus, kasama pa to sa naging problema namin. Na-check na to ng Samsung and hinihintay na lang namin yung parts, aayusin na siya. So, dagdag gastos din, diba? Sunod ang gastos talaga namin ngayon. And ito naman din yung gym ni Daddy. So, tinanggal din niya yung mga gamit dun sa ilalim para mas sprayan yung cabinets. And ito, nilagay lang niya sa gitna. Tapos, tinanggal niya nga yung kanyang mga mat, yung mga floor mat niya, para hindi na rin madumihan, bawas din sa lilinisin. Para mas madali kasi magbalik, kaysa lilinisin mo pa, tapos sa tanggalin at babalik mo. And ito naman yung kids room. Yan, nakita niyo ibabaw ng mga bookshelf na hindi na namin binalik yung gamit. Tapos, ayan, malinis naman dito. Kasi kailangan lang naman namin i-move yung mga gamit papunta sa gitna. Kapag kailangan nang mag-spray, masaya na yung video ko. Ayan yung speakers at saka amplifier and microphone na binili ko kahapon. Yung majority nung nakita nyo nakalagay sa table tennis na table, dito galing lahat yun. Yung mga damit nila, o diba, nilabas na naman namin ulit lahat kasi nga kailangang sprayan tong mga cabinet na to ulit. Last na lang ipapaspray itong study room ng mga bata kapag tapos na silang mag-class. Ito yung pinakalas ng disked namin. And ito na pala ang update sa kids room, guys. Ayan, pinabakbak na namin yung mga kahoy na na-infest ng anay. Ito na lang natitira kasi okay pa daw tong mga to. Pero we'll see, check pa ulit yan. Pasensya na kumukurap yung light dito, ha. So, yan na yung mga natanggal. Yan, di ba sobrang nakakalungkot na siya talaga lalantignan. Ayan, buong paligid nung parang pinaka-kornisa niya sa palibot ng kwarto. Yan, tinanggal na lahat yung wood na yan. Pero so far daw, yung ceiling ay wala naman daw, anay pa. Ayan yung itsura dito, oh, ng mga cabinet. Ito talaga yung inubos talaga nila yung itsura ng ibabaw. Pa yung mga pinto ng closet nila, okay pa yung mga pinto. And ito yung itsura dito ng higaan. Yan, ganyan yung itsura na niya ngayon. Wala na talaga lahat dito. Pero wala tayong magagawa. Talagang mahirap kalaban yung anay. Kahit anong linis ko, pag anay yung umatake, mahirap talaga. So, ayun na yung progress dito. And yun na, nagpa-pest control muna. And tsaka pa magtitingin ulit kung ano pa yung mga kailangang tanggalin pa ulit dito. Ito naman yung itsura dito sa master's bedroom. Dito uurong lang talaga yung mga furnitures palayo sa wall para masprayan yung paligid ng kwarto.
So, ayan naman yung itsura dito. So, wala masyadong ganap dito. Hindi siguro ganun kahirap. Kumpara dun sa labas at saka sa mga cabinet na may mga wood. Siguro itong mga cabinet din na to, tatanggalin din namin yung mga nasa ilalim yan. Tsaka yung kabila. Pero very minimal naman yung laman yan. Ayan, ito, iuurong lang din to. Tapos, ito naman sa bathroom namin, sa master's bathroom, ayan, tinanggal lang yung mga shoes dun sa pinakailalim para mas sprayan tong ilalim na to. And ito yung itsura dito. Naglipit-lipit na rin ako kanina ng konti kung anong pwede kong ayusin. Tapos, andito ngayon yung mga lahat ng sapatos ko na nandun sa ilalim na yon. Ito sa jacuzzi ngayon. Kasi wala na kayong ibang mapagpapatungan. And babalik na lang naman namin siya after kapag pwede nang ibalik. And ito dito. Ito yung laundry basket namin punong-puno na kasi nga nasira yung washing machine namin. Ayan. Konti lang naman yung nagulo dito sa bathroom. And niligpit-ligpit ko na nga rin siya ng konti para naman kung anong kaya kong magawa at maayos. Hindi na kami mahirapan sobra. So, ito na. Ito yung sa pantry. Kinlear namin yung mga gilid. Lahat ng laman sa gilid na yan tinanggal namin kasi mga wood pa yan. And then, yun nga, sa bottom nitong pantry, may mga wood kasi nakapaligid. So, kailangan nilang inject yan ng chemical na pang, yun nga, pang anay. And itong kabilang side, ito yung emergency pantry side ko. So, ayan din, tinanggal lahat, no? Mga laman yan. Ngayon yung itsura ng pantry, guys. Maayos, diba? Kanina nag-isip ako ng mga gagawin ko. Ito yung mga pwede kong ligpitin habang naghihintay kami. And ito ring utility closet. Kailangang sprayan din to. Lahat talaga ng mga wood dito sa bahay. Tapos lahat ng ilaw, pwede hatakin na lang na bubuksan. Pwede sa akin. Ma'am, ang purpose dito, okay ba ba? Pagi. Pagi. Lalo pag nakamask. Ganun wala. Huwag ka na tanggalin. Oo, wag na. Ma'am, ang purpose ng pag-drill, para yung chemical mapasok natin sa pagitan ng concrete wall at saka kahoy. Sa kawon. Kasi hindi mo siya malalagyan kung hindi mo siya i-drill. Ngayon dito. So, ang mga anay kasi ma'am, nasa pagitan ng concrete at saka ng wood. Yan. Kaya mahalaga na malagyan. Yung iba kasi hindi. Yung ibang mga pest controller, hindi nila ginagawa yun. Nagmamadali, siyempre. So, yun ang nagiging problema. Spray lang. And then, upon treatment, may checking na ginagawa. Kung nakikita niya, ginakatukunin na. Malalaman nila kung shallow yung wood, ibig sabihin, na-impest na siya. Na-impest na ng anay. Yan. Kinain na parang yun doon sa kabila niya. O, kaway ka muna, overhead. Kaway muna. Anong name ng ano niya, sir? Nung company? Ito, yan. Yan. Ayan. Thermes wooden? Yan. Thermes po, ang ibig sabihin po niyan ay Termites? termite. Ayan ang kanilang contact details. So, ang gagawin nila, mag-i-spray at saka Nagdi-drill. nag-drill sila sa perimeter din po ng bahay, di ba? Yes, ma'am. Ma'am, sa pinakababa, mag-drill po tayo sa ground. Sa ground, Kasi oo. ang mga alay usually nasa ilalim po ng lupa. So, ipe-penetrate natin yung chemical sa pamamagitan ng drilling. Pero ibang drill lang gagamitin doon, hindi na ho yun ha. Medyo malaki na. Kasi malalim po yung ibig. Pero mga 18 inches ang lalim mula sa ground sa ilalim. Parang di na makapasok yung alay dito sa tama lugar po namin. yun. Ayun, chemical barrier daw yung Yan, tawag. gagawin po natin. Ito po, nandito po tayo sa bahay ni ma'am. Ganda-ganda ng bahay. Ala! Baka tayo nasa hotel. yung sa taas naman ma'am, maganda rin. Okay na, mama po. Parang 1980s. Buti wala si daddy. Papanoorin mo to pa. Si ate, ayan o. So, ito yung team nila. Madami sila na nag-spray. Nasa isang kwarto na yung isa para mabilis silang matapos. Tsaka yung chemical nila, hindi siya Yes, ma'am. mabaho. Yan, bagong labas.
sa yan. market. So, hindi pa ho siya, pinakikilala pa lang po ng mga pest controller yan. Ang distributor po niyan ay Leeds. Yan. Pag may problema kayo sa termite, yan. Yes. Kontakin niyo sila. Ay, papaliwanag nila Ayan. sa inyo kung Yan. ano ang kailangan nilang gawin. Pakita ko na ulit sa inyo yung house, guys. Dahil tapos na kami maglinis. The next day na already. And nakapagligpit na kami dito. So, ayan na ulit yung itsura dito. So, lahat ng furnitures na to, naurong to, na-vacuum na namin, mga likod-likod. Dahil para matanggal yung mga alikabok at mga dumi. Sa totoo lang nakakapagod. At saka, sobrang daming kailangan ligpitin at linisin. Pero kung iisipin mo, parang good thing na rin na nangyari to. Para makapagligpit din ng bahay ng mas malinis. Makapag deep cleaning din ng bahay. And so, naalala nyo bang areang to na punong-puno ng mga gamit namin? Yung mga laman ng cabinet ng mga bata. Dito namin lahat tinambak. At saka yung laman ng cabinet dun sa may display cabinet na yan. So, ngayon nabalik ko na lahat yan. And na-rearrange ko na and tinanggal ko na rin yung mga hindi na namin magagamit. Excuse ang aking washing machine na nakalabas pa rin. Dahil hinihintay pa naming i-service yan ng Samsung. Ito na yung dining area. 'Di ba? Wala nang laman ang table, naubos na sa wakas. And of course, ang kitchen island. So lahat guys, naligpit na talaga. Kagabi pa lang nag-start na akong magligpit ng pantry at saka ng kids room. Hindi ko na napakita sa inyo actually kung ano naging itsura ng kids room after iurong-urong yung mga gamit doon. Kasi nagligpit na lang ako agad after noon and hindi ko na film pa kung ano na naging itsura niya. And, syempre, yung pantry, naayos ko na rin. Pasok tayo. So, nung pinakita ko nga sa inyo, itong mga nasa babang to, tinanggal lahat to, ito yung mga nilabas. Kasi kailangan ngang mag-spray at mag-incheck dyan sa flooring na yan. And then, this side, dahil dun sa pest control, mas naayos ko na tong side na to. Ayan, lalapit tayo. Mas organized na to. Tinry kong mas ayusin yung mga gamit. Inikot-ikot ko ng konti and mas niligpit ko siya. And happy na ako sa itsura nito kasi mas naging malinis siya. Tinanggal ko na yung mga cake box ko dyan, tsaka mga cake board. Nilagay ko na siya sa isang storage containers and sa storage area ko na ilalagay yun. Dito naman sa mga mismong shelves na to, wala naman halos nagalaw dito. Dahil hindi naman ito tinanggal. Pero, syempre, ni-rearrange ko na rin ng konti yung mga gamit dito, yung mga grocery items, para mas maayos na rin tingnan. And, ayan siya.
And itong emergency pantry naman na area, ayan, mas inayos ko rin siya ng konti. So, yung tatlong baskets, dati isa lang basket dyan, ito lang dito. And ngayon, dinagdagan ko pa ng dalawa kasi galing yan doon sa center island. Since tinanggal ko na, dito ko na nilipat. Natutuwa ko sa itsura niya. Kasi ayan no, feeling ko mas organized yung itsura. Mas maayos yung naging itsura dito. Minsan kailangan mo rin talagang maglipat-lipat ng gamit para mas makita mo kung may mas maganda pa bang iaayos yung mga lugar sa bahay. Kailangan rin mag-ikot-ikot talaga. So, ayan ang naging itsura naman ng pantry sa pag-reorganize ko. So, ayan yung gray na step stool dyan. Iniiwan ko talaga sa loob para pag may inaabot ako, yan ang ginagamit ko. Ayan, happy naman. Kahit nakapagod, mas naging maayos yung itsura ng pantry. And ito naman, bagong addition to sa area to. Actually, yung display na yan matagal na nakalagay. Nilipat ko na dyan. Tinanggal ko na yung component. Tapos ito yung mga baso na kabibili ko lang. Pag gusto na yung mag-shot ni Daddy, so dyan na nakalagay ngayon. Itong parang mini bar lang namin yan. Mini, o tinan nyo. Mini talaga yung nakalagay na Jose Cuervo. Natutuwa kami si Erin nito. Kasi banding din namin Daddy minsan na mag-shot kami. So, ayan guys yung buong bahay. And nakakatuwa kasi malinis na ulit siya. Actually, pa ako nakapag-map. Vacuum pa lang yan. And okay naman, malinis-linis na yung sahig. Pero syempre magmamap pa rin ako para mas sigurado na malinis na yung bahay. Ayan siya. And ito namang sana washing machine namin ay maservicean na. Actually, na-check na to. Kailangan nilang ayusin na. Babalik sa ulit para i-repair na to. And then, ayun na lang hinihintay namin. Kasi ang dami na naming labahin talaga, guys. Baka maubusan na kami ng isusuot. Ito namang display cabinet area na to. Hindi lang kita sa camera, pero sobrang alikabok na nung part na may mga salamin. So, kailangan ko na talagang ilabas lahat ng laman yan at saka punasan siya. So, yan yung matagal ko na talagang iniiwasang gawin. Kasi feeling ko matrabaho, pero kailangan ko na talagang harapin yan. So, ito yung view nyo pag galing dito sa pinto ng bahay. Diba? Parang ang linis-linis ulit ng bahay namin. Kumpara nung pinakita ko sa inyo last time. So, tayo sa may gilid. And then, pan ko dito para makita nyo papunta sa sala. So, mamaya papakita ko sa new room ng mga bata. May class pa sila kaya hindi pa ako makapunta doon. Ito naman ang study room, guys. So, kagabi pa lang niligpit ko na to. Hindi na ako nag-film kasi sobrang dami talaga naligpitin namin. And kung ipifilm ko pa siya isa-isa, takot ko talaga, hindi ako makakatapos ng mas mabilis. Grabe talaga yung naging ligpitin dahil sa pagpapapest control namin. But, actually, nakakatuwa nga, di ba sabi ko sa inyo, at least, mas nakapaglinis-linis din ng konti pa dito sa bahay. Dito naman wala talaga ako masyado rin ginawa. Talagang linis lang ng mga ilalim. Siyempre, na-move yung mga furnitures, kaya sinamantala ko na walisin yung mga ilalim ng mga furnitures, yung mga likod-likod, para siguradong tanggal yung mga alikabok din dito. And ito yung sa akala ko, pinakamahirap na ibalik. Pero, turns out hindi naman. Kasi nga nakaayos na naman yung mga gamit. Unlike nung last time na inayos pa namin. Ito, nakatiklop na. And, naka-arrange rin siya ng maayos. Kaya nung binalik namin, napakadali na lang ibalik. And then, ito yung kabilang side. Ito yung parang storage talaga na area. Before naman talaga itong cabinet, itong tatlong to. For storage talaga to. Dito yung linen closet, yung dalawa, na lalagyan na namang clothes sa mga bata. And then yung last part is yung mga storage na mga toys yan or mga clothes na kailangan na namin i-hand-me-down or i-sell. Yan, as you can see here, naka-arrange yung mga damit na mga bata by color yan and by type. Tapos, andito yung mga upper garment nila. Yun yung lalagyan ng mga underwear naman nila. And then dito, mga extra beddings to and blankets. And may mga pillows pa dito. Plus yung towel nandiyan din sa baba. And then, sa pinakataas, doon ko nilagay yung mga extra pa namin na mga pillows. And then dito rin, yung mga stuffed toy naman at saka pillow na ginagamit pa nila. And ito nga, half lang nito yung kay Bunso sa mga nakasabit and then half sa girls yan. And then dito,
mga home clothes nila, yung mostly nakalagay dito sa baba. Sa likod, sa girls, may mga pang-alis pa dyan, pero konting-konti na lang. Mga house clothes talaga yung madalas na nakatiklop dito, o yung mga shorts na mga pang-going out din, or mga pants. And dito naman sa may TV console area, ayan, dito na nakalagay yung Todo Okay na binili ko. Ito talaga yung balak namin sa ngayon na ipwesto siya. Kasi dito rin kami nagbabanding na family. And yun naman, bawal naman kami magbisita sa ngayon. Kaya okay na siya dito. And syempre, may aircon din. Kaya mas maganda. So later, magpa-family banding na rin kami dito. Sabi nga ni Daddy, magsha-shot daw kami today at mag-video okay kami. Para naman, mabawasan lahat ng pagod namin sa pagliligpit dito. Actually, itong kids room, ako lahat nagligpit to kahapon. Tsaka karamihan talaga doon sa lahat ng parte ng bahay. Ako nagligpit, pati yung mga pagbabacuum. Ako lahat halos yung gumawa. Pero yung mga buhat-buhat yan, si Daddy ang mga nagawa nun. So, na-enjoy ka na to kahapon, nasprayan na. So, yung half daw ay hollow na. So, yun lang papatanggal namin. And yun na lang aayusin dito. And the rest naman ay walang anay sa bahay. Napaka-good news nun para sa amin kasi ay nako, ayaw na talaga namin madagdagan pa yung mga sira dito sa bahay sana.